mga kababayan, ma'am sir, this is Jom, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January 90, 21, 20 at 26 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Mandaluyong City Hall Executive Building sa may Celo Circle po yan, Plainview, Mandaluyong. At dadalhin po natin yan sa may Power Plant Mall Plaza sa may Rockwell Center, Plaza Drive, Poblacion, Makati. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Approval rating, no? Tingin nila palapit na ng 2028 at walang tumatayo na malakas na kandidato yung administrasyon pagtapat kay Sara. Kaya ang tingin nila, uy, kasuhan na natin, impeachment natin dahil very vulnerable na siya at very weak na. Ang problema, yung nabasa ko yung article of impeachment na pinahal sa presidente, medyo natawa lang ako ng konti. Dahil yung isang article of impeachment ay about yung kidnapping ni President Digong ng ICC at sinisisi sa presidente. So nagmukha pang kidnapper kayo ni presidente. Tapos yung dati pang sinasabi ni Harry Roque, yung pagdodroga. Na diba, naglabas pa sila ng video na parang fake naman. So, kung yan yung magiging articles of impeachment, baka hindi yan ganun kalakas. Kaya ko po naitanong yan, Sir Ronald, kasi yung nangyari rin naman kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee, nung isang araw sa Senate Blue Ribbon Committee, yung nabigong iugnay talaga, especially yung bahay na sinasabi dyan sa isang exclusive village sa Makati, kaya dating Speaker Martin Romualdez, may ganung angulo rin no? So how do we make out of all these pieces of the puzzle para makumpleto yung political na aspeto ng ating bansa? Well, meron kasing humarap na dalawang testigo na nakita daw nila si Diskaya na parang representative, no, para bumili ng isang bahay dyan sa Forbes, no, na bahay yata ni Doris Magsaysayho. Kaya at yung parang representative, yung attorney Paras, nung bumili ay nakaupo daw sa tatlong kumpanya na link kay Speaker Martin. So, konto sabi nga mismo ni Senator Ping Lacson ay very tentative pa naman yung ebidensya. Kaya balak nilang ipatawag si Attorney Paras para magbigay ng linaw. Sino ba talaga yung kanyang nire-represent? At ano ba talaga itong tatlong kumpanya na ito? Pero for now, ay wala namang diretsong ebidensya linking the speaker. For now. No? For now. Pero siyempre, dahil medyo controversial si Speaker Martin dahil kay Saldico at iba pang mga nagli-link sa kanya, ay medyo lumalabas yung kanyang pangalan dito. Pero for now, ay katulad dito nakaraang hearing, wala namang ganong kakonkretong ebidensya linking him. At ang mas compelling dito ay yung minority report na binabanatan yung pamumuno ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon na bakit daw hindi niya pinapalagay. Saan pa? Ano pang inaasahan natin? Kailangan bang i-scale na lang? Well, tingin ko mag-i-scale up itong mga pag-file ng kaso, itong mga non-bailable mga cases, itong pagpapakulong, at saka itong restitution, pagbawi ng mga ninakaw. Dahil kung hindi yan mangyayari in the next month or this month, ay sasabog yan sa mukha ng
ng presidente at saka ng gobyerno. Kaya tingin ko naghahabol sila ngayon dahil nag-overpromise sila at saka nag-under-deliver last month. No? At medyo bumababa yung approval rating ng presidente dahil siya yung sinisisi. Kahit separate body yung ombudsman. Kaya tingin ko ngayon ay hahabulin yan. Kaya nga today, di ba? Sinampahan na ng available offense si Senator Joel Villanueva. Bagaman, sinigyan siya ng 1 week para sumagot. Medyo weird lang yun, no? Pinasuhan ng non-bailable tapos may 1 week para sumagot. Si Bong Revilla, hindi naman binigyan ng 1 week para sumagot. Diba? So, medyo nawirtuhan lang ako ron. Pero tingin ko, maraming pang susunod. Eh, si Sen, teka lang, yung pahabol natin. Total may 2 minutes pa. Eh, sir, kasi parang si Senator Bato, di ba ano? Uy, baka ba may birthday din? Birthday niya ngayon. Ang birthday mo pala. Oo. Oo, Ano tayo? 64 na pala siya. Oo. No? Pero, Pagbigyan nyo raw kasi birthday. Happy birthday. Ah! Pero dinipensahan siya last week ni Juan ni Robin Hood Padilla. Dahil sabi na kasi ng iba, si Sherwin Gatchalian, ni Phil Lacson, ay hindi pa siya magpakita rito, wala pa namang nakikitang waran. Hindi nagagampalan yung trabaho niya bilang senador. Siya pa naman dapat yung sponsor ng budget ng defense, nung nakaraang budget hearing. So parang nagsasuffer yung Senado sa kanyang absence, no? Unless ipasa na niya sa iba, hindi naman niya pinapasa. Dinipensahan naman siya ni Robin Hood Padilla. Hindi, excellent naman yung performance ng kanyang opisina. O excellent naman yung pag-deliver ng trabaho ng kanyang opisina. Hindi naman makakaboto yung kanyang opisina Hindi Bato naman yung kupal nun Kaya sabi ko nga sa pulong linggo, 2 absences yung nakikita ko rito. Yung physical absence ni Bato, na parang hindi naman kailangan, at yung isang absence ni Robin Hood Padilla. Hindi ko na mapapili kung yung absence na yun. Eh, sabi nga nila, absence makes the heart grow fonder. Parang yan, talaga si Dante. Alam mo na, alam mo ganyan pa rin na. O, paano? Wala nang oras, sir. Sorry, yung Kaya sabi nga, di ba, pag hindi mo na kaya yung trabaho, itawan ka. Tawan mo na. Huwag ka na niya. Maraming excuse. Efficient, effective. Hindi mo na. Hindi mo nagagawa yung trabaho. Tama. Ha? Pero pwede ba sa susunod na interview, pag-usapan natin yung mga pangungumpisal ni Sandro? Akong bahala sa'yo. Hindi ka mawawala na. Dahil dyan, bye! Dito kayo? Nakabook po kasi. Sige po. Pwede po. Marami kasing gate to. Pwede na rito. Opo, sige po. Ito, magkano ba? 151 po. Ito, ingat po. Ito. Ang Arangkada Balita kasama sila Nino Corpus at Jack Batallones mapapano dito sa PRTV 931 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issues Project kasama si Atty. Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Bye! Ano ba naman? Sa promosyon sa ATM. Napaka ang signal dito. Ayan, so na-drop na natin sila. Nahirapan lang tayo sa signal natin. Hindi ko alam kung signal natin o sa sistema. Napakabagal mag ng. Ayan, so maraming salamat po. God bless. Paalam po.